Good morning, mga brothers and sisters, mga friends. So, tuloy na po tayo sa ating Bible morning walk. Nakakaisang round pa lang kami ni Fe ng ikot dito sa Dasmariñas Oval and Grandstand. Medyo makulimlim, malamig ang hangin. Naghihintay pa kami ng pagsilip ng haring araw. Ay, dami. So, we'll continue. Tuloy tayo sa ating Bible morning walk. And nasa Matthew chapter 5 pa rin tayo, the Beatitudes, the Sermon on the Mount. And nandun na po tayo sa verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied by God. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat bubusugin sila ng Diyos. So sigurado to, pagkatapos namin mag-walking, gutom na kami. At kailangan na naming busugin. So, again, yung pong sinasabi dito sa Beatitudes ay the context would be a description of who are the kingdom citizens. Description ito ng mga mamamayan ng langit. So, ibig sabihin, description ito ng mga tunay na Kristiyano, ng mga tunay na anak ng Diyos, mga disipulo ni Jesus, tagasunod ni Kristo, tagapaglingkod ni Kristo. So, ito yung description. So, ibig sabihin, sa pagpasimulaan natin, yung mga poor in spirit, yung mga nagmo-mourn, sila yung sinasabi nating, at ito nga, nag-hunger, nagtithirst sa righteousness, katwiran ng Diyos. The word righteousness or diakosone refers to the righteousness of God. Maraming naghahanap ngayon ng katwiran, ng katarungan, diba? So that will refer not only to righteousness or righteous living, kundi tumutukoy din ito sa katarungan, makatarungang pamumuhay, makatwirang pamumuhay. At yun daw ang Kristiyano. Naghahanap siya ng katarungan ng Diyos. Sinisik niya. Kasi when you say hunger, nagugutom siya, nauuhaw siya. So, ang word na ginamit ron ay penontes, saka dipsontes. Penontes, nagugutom. Dipsontes, nauuhaw. Yan. So, meron dito, nagja-jogging, isang barangay. Alam naman natin kung paano magutom at paano mauhaw. Na yun talaga yung, kumbaga, parang, naghahanap ka talaga. Nagde-desire ka talaga kasi nga nagugutom ka, nauuhaw ka, spiritually for righteousness, for justice. Sabihin talagang you go after, kumbaga ito, desire mong magpapayat, desire mong lumusog ang iyong katawan. So you have to do this regularly, spiritually. So Bible morning walk, and this will be a discipline na kailangan mong tuloy-tuloy na gawin, kasi nga, as I've said, yung mga verb na ginamit dito ay nasa present participle. Participle means
And present tense means continuing action to. Progressive. Dire-diretso. Hindi lang basta isang one time na gutom at one time na uhaw, kundi tuloy-tuloy na pagkagutom at tuloy-tuloy na pagkauhaw. So yun ang description sa atin. Ganun tayo i-describe. Ganun daw ang mga anak ng Diyos. Tuloy-tuloy. Dapat ang pagde-desire natin ng holy living, pagtatagumpay sa kasalanan, at pagsisikap na maabot yung makatarungang plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga kanina, marami ngayon, sa panahon ngayon, especially itong buwan na ito, no, biglang nagkaroon ng major issue sa ating bansa. So, ang dami naghaharap ng katarungan. Dahil yung iba raw ay sumobra sa aplikasyon ng katarungan. May extra, tinatawag extrajudicial na extra justice. Pag kinulang naman, di maghahanap ka talaga. So anong pamantayan? Ang pamantayan, again, is a diakosune. It's the righteousness of God. Hindi righteousness ng men. Righteousness ng Diyos. So yung standard ng Diyos, ng kanyang katarungan at katwiran, yun yung ating hahanapin, yun yung ating sisikapin na maabot. At yun tayo. Yun ang mga mananampalataya, yun ang mga Kristiyano. So, again, ang reward, no, ang blessing. Kasi nga, blessed nga tayo, no, Macario. So, blessed ang mga Kristiyano. Ba't ka naging blessed? Kasi meron kang blessing. So, mapapansin nyo dito sa Sermon on the Mount, sa Beatitudes, ang mga blessings, it's either yung kasama mo ang Diyos, yung presence ng Diyos, yung reward ng Diyos, aaliwin ka ng Diyos, no? Ikaw ay mag-inherit ng mundo, di ba? Yun yung kahapon. Ikaw ay sa iyo ang kaharian ng langit, di ba? Biro mo, langit, mundo, Diyos. These are the blessings of the Macarioy. These are the blessings of the blessed. And dito sa ating verse 6, if you hunger, hindi pala if, because you are hungering and because you are thirsting for the righteousness and justice of God, you will be satisfied by God Himself. Bubusugin ka ng Diyos mismo. Naranasan nyo na bang i-treat kayo? No? Na parang ayaw nyo nang kumain eh. So, hindi namin makalimutan yung last sa 2023 blessing nga ng Diyos na kami makapunta ng Canada. Ayun yung mga kapatid natin doon. Talagang gustong-gusto nila kaming busugin. Sa point na minsan ay ayaw na namin. Kasi nga, busog na kami. Kung may mga ganun, di ba? May mga ganun tayong kaibigan. Shout out to Gorio dyan sa Calgary. Classmate ko yun nung high school eh. And we continue to be in communication. Talagang hinanap kami. Isang bahayan ni na Pastor Bishop Camia Ruel, ang kanyang mga members doon, ang mga kapatiran natin dyan sa Unida Christian Church ng Canada, from Grand Prairie to Winnipeg, no? May mga kapatid pa kami dyan sa
Regina, member ko dati sa Dasma, binusog din kami. So dyan sa Leduk, dyan sa Pax Creek, marami. And dito sa Pilipinas, yung bang may magtitrip sa iyo na talagang hindi siya titigan hangga't hindi ka satisfied. Shout out din pala kaya at binusog yung aming mga mata. At nabusog kami kasi yan para sa iyo, para sa mga anak mo. Ang daming blessings Ganun yung sinasabi dito, when you hunger and thirst for righteousness, God will satisfy you. God will satisfy you. Bubusugin ka ng Diyos. Tatanggalin niya yung pagkaagutom mo, tatanggalin niya yung pagkauhaw mo, at papalitan niya ito ng full satisfaction. Satisfaction to the fullest. Ayan. Mga kapatid, talagang mapalad tayo. Talagang blessed tayo. At yan nga, sabi nga, yan ang standard natin bilang Kristiyano. Itong Sermon on the Mount, sinasabi ni Jesus sa atin, eto ka, dapat ganito ka. Ito ang yung ipapamuhay bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Kaya kung may mga bagay tayong hinahanap, o paano ba ako makakapagbigay ng kalwalatian sa Diyos, glory kay God, then punta ka sa Matthew 5. The present and future description of who we are as Christians, and also the present and future blessings that we received already and we will received in the second coming of Jesus. Ayan, mga kapatid. Kaya bilang pagpasalamat natin sa Panginoon, nakakailang ikot na ba tayo? Apat na. Apat na kami. Sa biyaya ng Panginoon, ay sikapin po natin pagkaroon ng pagkagutom, pagkauhaw sa katwiran ng Diyos. Ulitin ko yung ating verse, Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Nakita ng baby na naglalakad na. Biyaya na Panginoon, susunod kasama namin uli siya rito maglalakad. Makulimlim kaya hindi namin sinama. So nasa 4 na po tayong description ng isang mamamayan ng langit, ng isang anak ng Diyos, ng isang regenerated Christian, regenerated by the Holy Spirit, binorn again ang Holy Spirit, hindi binorn again ng pastor, hindi binorn again ng tao, hindi binorn again ng Holy Spirit. So kung totoo yun sa buhay mo, then dapat ikaw ay isang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, isang taong nagdadalamhati sa mga nagagawang kasalanan, isang taong mapagpakumbaba, or yung description nga natin is meek na at isang taong gutom at uhaw sa katwiran ng Panginoon. Yan. God bless po sa ating mga kapatid. Remember, we are blessed. We are the blessed ones of God, and we have His blessings continually. At again, sabi nga, yung satisfaction, bubusugin ka ng Diyos.
upo ka lang. Na, wala kang gagawin. Upo ka lang, bubusugin ka ng Diyos. Passive ang voice nung verb na yun eh. Na, God will satisfy you. Kaya sabi ko, wala kang gagawin. Bubusugin ka ng Diyos. So, kung paano may blessings kami last. Kami ng Iloilo at Boracay. Sa biyaya ng Panginoon, may blessing na naman kami. Andiyan ang aking kapatid. Shout out kay Jonathan na nasa California. Na kanya sa bayan. God willing, pauwi sila. April and May. So, ask ko rin ang prayer nyo para sa kanilang pag-uwi. At doon sa blessing na naghihintay sa amin ni Pepot, papunta ng Cebu. Ayan. So, God bless mga kapatid. God bless po, brothers and sisters. God bless mga friends. See you tomorrow. Bible morning walk. Abay na. Bye! Morning!